Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa prestihiyosong bulwagan ng London School of Economics and Political Science, DE. Ang ingay ng ulan sa labas ng bintana ay tila huminto upang magbigay daan sa isang pahayag na yumanig sa pundasyon ng akademya. Sa gitna ng entablado, isang ekonomista ang nagbitiw ng isang propesya na parang isang bombang sumabog sa gitna ng Europa. Ang bansang tinawag na Sick Man of Asia noon, ang bansang inakala ng lahat na lulubog dahil sa demograpikong krisis at diaspora, ay babangon. Sa taong 2065, ang Pilipinas ay magiging isang dambuhalang kapangyarihan na may populasyong 180 milyon at mamumuno sa isang bagong alyansa sa Asya. Birth rate, 0.72. Ito ang numerong sumpa. Ito ang estadistikang ginamit ng United Nations para ideklarang imaglalaho ang bansang ito sa loob ng 100 taon. Ngunit si Professor James Wilson, isang respetadong guro sa RAI, ay may hawak na datos na nagsasabi ng kabaligtaran. Sa harap ng entablado, namula sa galit ang mukha ni Professor Wang Li mula sa Oxford University. Tumayo siya, hinahampas ang kanyang mga gamit, at padabog na lumabas ng auditorium kasama ang kanyang mga Chinese delegates. Hindi nila matanggap ang narinig. Samantala, sa Maynila, ang mga telepono sa Malacanang at Makati Business Club ay hindi magkandatuto sa pagtunog. Isang emergency analysis team ang binuo. Ang Manchuria ay babalik. Ang Mongolia ay makikipag-alyansa sa Pilipinas. Sa unang dinig, ito ay tila kahibangan ng isang baliw. Isang pantasya. Ngunit hindi baliw si Professor Wilson. Sa kanyang mga kamay ay ang bunga ng 12 taong paglalakbay, pakikipagsapalaran, at pangangalap ng ebidensya sa mga sulok ng Asya na bihirang puntahan ng mga kanluranin. May hawak siyang mga numero na hindi kayang pabulaanan. Sa Yanbian, ang rehiyong nasa hangganan ng China at Hilagang Korea, 81% ng mga kabataan ang nangangarap na lumipat sa Pilipinas. Sa Hilagang Silangang China, 14 na milyong tao na ang nawawala sa census, lumilipat, tumatakas. At ang pinakamabigat, ang Defense Minister ng Mongolia ay lihim na lumipad patungong Maynila upang pag-usapan ang posibilidad na magtayo ng base ang Armed Forces of the Philippines, DE, sa kanilang lupain. Ang ekonomiya ay winasak na ang mga pader ng nasyonalismo. Ang kultura ay binabago na ang pagkakakilanlan ng mga tao. Habang natutulog ang mundo, ang bayanihan ay nagsimula ng gumapang sa Hilagang Asya. Ang pagbaba ng populasyon ay hindi sumpa para sa Pilipinas. Ito ay isang regalo ng kasaysayan, isang pagkakataon para baguhin ang takbo ng mundo. Ako si James Wilson. At ito ang kwento kung paano ang isang bansang inapi at minaliit ay magiging ikatlong pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Balikan natin ang hapong iyon ng Oktubre 2025. Nasa old building ako ng Taizé. Nasa harap ko ang 80 sa pinakamatalinong ekonomista ng mundo. Ang pamagat ng aking presentasyon, ang kabalintunaan ng 0.72, ang geopolitical na oportunidad ng Pilipinas. Bago pa man ako magsimula, narinig ko na ang bulungan. Si Prof. Michael Thompson, kasamahan ko sa faculty, ay tinapik ako sa balikat sa hallway. James, sayang ang oras mo. Ang Pilipinas. Puro bagyo, traffic, at lori ang kwento dyan. Paano magiging superpower yan? Umiti lang ako. Hayaan mong magsalita ang datos, Michael. Nagsimula ako. Ipinakita ko ang graph ng birth rate ng Pilipinas na bumagsak sa 0.72 sa fictional scenario na ito. Mga Ginoo at binibini, panimula ko. Ang 0.72 ay ang pinakamababa sa kasaysayan. Sabi ng National Geographic noong 2006, ang mga bansang ganito ay mauubos. Pero mali ang tingin nyo. Inilipat ko ang slide. Isang mapa ng Northeast Asia. Ang pagliit ng populasyon ng Pilipinas ay hindi katapusan. Ito ay isang turning point. Dahil sa rehiyong ito, may isang higanteng vacuum o kawalan ng tao na tanging Pilipinas lamang ang makakapuno. Tumayo si Prof. Thompson. Paano pupunan ng isang bansang lumiit ang populasyon ng isa pang lugar? Dahil hindi lang Pilipinas ang lumiliit, sagot ko. Ang Manchuria sa China at ang Russian Far East. Sa nakalipas na 50 taon, nawalan sila ng 1.0 milyong tao. Isang buong Belgium ang nawala sa mapa. Tumayo si Prof.
Wang Li. Yan ay internal migration lamang sa loob ng China. Totoo, sagot ko ng mahinahon. Pero tignan nyo ito. Ipinakita ko ang resulta ng survey sa Yanbian Autonomous Prefecture. Tanong, saang bansa mo gustong tumira? Sagot. Japan, 5%. South Korea, 3%. Pilipinas, 81%. Natahimik ang buong kwarto. Bakit? Tanong ng isang estudyante. Dahil sa ekonomiya at kultura, paliwanag ko. 83% ng ekonomiya ng Yanbian ay nakadikit sa mga kumpanyang Pilipino. San Miguel Corporation, Jollibee Foods Corp, Ayala Land. Sila ang bumubuhay sa rehiyong iyon. Sunod kong ipinakita ang Mongolia. Tanong, sinong bansa ang pinakapinagkakatiwalaan mo? Igay, 9%. China, 4%. Pilipinas, 74%. Ang Mongolia ay naiipit sa pagitan ng Russia at China. Kailangan nila ng third neighbor. At pinili nila ang Pilipinas. Sa huling slide, ipinakita ko ang aking prediksyon, 2065. The Filipino-Asian Sphere. US$8.5 trillion. Propaganda ito, sigaw ni Prof. Wang Li bago siya nag-walk out. Hinarap ko ang mga naiwan. Ang trabaho ng akademya ay sabihin ang totoo, kahit masakit. At ang totoo ay ito, ang kasaysayan ay gumagalaw na pabor sa Maynila. Upang patunayan ang aking teorya, hindi ako nanatili sa London. Noong tag-init ng 2023 hanggang tagsibol ng 2024, lumipad ako patungong Hilagang Asya. Una kong pinuntahan ang Yanbian. Sumakay ako ng tren mula Beijing ng 12 oras. Pagbaba ko sa istasyon, akala ko nagkamali ako ng bansang pinuntahan. Ang hangin ay nagyelo pero ang nakikita ko ay mainit na pamilyar. Mas marami ang singboard na Tagalog kaysa sa Chinese. Kainang Pinoy, Barako Coffee Shop, sari-sari store ni Aling Nena. Para akong nasa Quiapo o Cubao, pero nasa gitna ako ng niebe. Pumasok ako sa isang convenience store. Ang tugtog ay P-pop, Ehula Binsham at Bini. Ang mga kabataan sa labas nag-uusap. Pre, musta? Okay ba ang shift mo? Pre, solid. Lahat sila natural na nagsasalita ng Tagalog. Nakausap ko si Prof. Lee, isang lokal na ekonomista. Prof. Wilson, sabi niya habang umiinom ng kapeng Barako. 10 taon na ang nakakaraan, Mandarin ang salita dito. Ngayon? Kung hindi ka marunong magtagalog, hindi ka makakahanap ng trabaho. Nagsagawa ako ng interview sa 15 kabataan. Saan nyo nakikita ang future nyo? 12 sa kanila ang sumagot, sa Pilipinas. Nagtrabaho ako sa Beijing, sabi ng isang binata. Pero second-class citizen ang turing sa akin. Sa kumpanyang Pilipino, trinatrato akong pamilya. May malasakit sila. Iba ang kultura ng Pilipino, mainit, welcoming. Pangalawang destinasyon, Shenyang. Dati itong sentro ng industriya ng China. Ngayon, para itong ghost town. Ang mga pabrika noong 1900 at 1900 kalawangin na. Walang kabataan. Puro matatanda. Pangatlo, Dandong, sa border ng North Korea. 70% ng mga gusali sa sentro ay pag-aari ng mga Pilipinong investors. Kinausap ko ang mayor ng Dandong. Prof. Wilson, kung wala ang mga kumpanyang Pilipino, patay na kami. Sila ang nagbabayad ng buwis. Sila ang nagbibigay ng trabaho. Ang Beijing, wala silang pakialam sa amin. Hindi ba nagagalit ang gobyerno ng China, tanong ko. Tumawa siya ng mapait. Wala na silang magagawa. Pilipinas na ang bumubuhay sa amin. Tignan mo ang real estate. Sa Shenyang, bumagsak ang presyo ng 40%. Sa Ie at Makati, tumaas ng 60%. Alam ng tao kung saan papunta ang pera. Taglagas ng 2024. Lumipad ako pa Mongolia. Paglabas ko ng Genghis Khan International Airport, sumakay ako sa taxi. Ang driver nagpapatugtog ng iya love songs. Sa Ulaan Baatar, ang mga higanteng C-screen ay nagpapakita ng advertisement ng Jollibee at Bench.
Ang mga kabataan, nakasuot ng barong-inspired na fashion. Kinausap ko si Prof. Bat ng National University of Mongolia. Inilatag niya ang mapa. Prof. Wilson, kami ay landlocked. Nakakulong kami sa pagitan ng Dragon, China, at also Russia. Hindi kami makahinga. Kailangan namin ng lagusan. At ang lagusan na yon ay ang Pilipinas. Bakit Pilipinas? Dahil pareho kaming may pinahahalagahan sa pamilya at kalayaan. At higit sa lahat, ang mga kumpanyang Pilipino may palabra de honor. Tumutupad sa usapan. Ipinakita niya ang datos, 38% ng foreign investment sa Mongolia ay galing sa Pilipinas. China, 27% na lang. Russia, 11%. Ang mga minahan ng ginto, tanso, at rare earth metals ng Mongolia. 45% ay pinatatakbo ng mga kumpanyang Pilipino. Nagtanong ako sa mga estudyante sa universidad. Saan niyo gustong magtrabaho? Sa Maynila. Sa Cebu. Bakit? Sa China, pera lang ang habol nila. Sa Russia, magulo. Sa Pilipinas, tao ang turing sa amin. Nakakaramdam kami ng dignidad. Dito ko nakumpirma ang balita. Ang pagbisita ng Defense Minister ng Mongolia sa Camp Aguinaldo sa Quezon City ay hindi lang courtesy call. Nag-uusat sila tungkol sa isang Asian NATO kung saan ang Pilipinas ang sentro. Pagbalik ko sa London, pinagtagpi-tagpi ko ang lahat. Gumuhit ang Pilipinas ng isang bagong mapa sa Asia, hindi gamit ang tinta, kundi gamit ang pera at impluensya. Hanggang 2024, ang total investment ng Pilipinas sa Manchuria at Mongolia ay umabot sa $380 bilyon. Mas malaki pa ito sa investment nila sa buong Southeast Asia. Hindi lang pabrika. Hawak ng Pilipinas ang kuryente, tubig, internet, at logistics ng mga rehiyong ito. Sa Yanbian, 43% ng deposito sa bangko ay nasa Philippine peso. 56% ng bentahan ng lupa ay dumadaan sa mga broker na Pilipino. Alam ito ng Beijing pero tiklop sila. Noong 2023, sinubukang ipitin ng China ang mga negosyong Pilipino dahil sa issue sa West Philippine Sea. Ano ang ginawa ng mga kumpanyang Pinoy? Nagtigil operasyon ng 3 araw. Resulta, tumaas ang unemployment sa Yanbian ng 3 beses. Ang lokal na gobyerno mismo ng China ang nagmakaawa sa mga Pilipino na buksan ulit ang negosyo. Babalik ang mga Pilipino o magugutom kayo. Iyon ang mensahe. Pero mas matindi ang soft power. Sa mga sinehan sa Mongolia, 45% ng palabas ay pelikulang Pilipino. Box office hits ang mga gawa ni Star Cinema at Viva. Sabi ng isang estudyante, ang mga kwento ng Pilipino tungkol sa pamilya, sa pagbangon, sa pag-asa. Nakaka-relate kami. Ang pelikulang Chino, puro history na luma. Ang Russian, masyadong madilim. Ang wika ay nagbago na rin. 47% ng slang words ng mga kabataan sa rehiyon ay galing sa Tagalog. Lodi, Petmalu, Kilig, sana all. Ito na ang lengguwahe ng bagong henerasyon sa Hilagang Asya. Hindi ito cultural appropriation. Ito ay pagbabago ng identity. May isa pang natitirang misteryo. Ang North Korea. Sa huling bahagi ng 2024, nakatanggap ako ng intel. Isang classified report ang umiikot sa mga elite ng Pyongyang. Ang pamagat, The Philippine Economic Model. Pinag-aaralan nila kung paano bumangon ang Pilipinas mula sa diktadurya at kahirapan patungo sa pagiging tiger economy. Iniwan na sila ng China. Bagsak na ang Russia. 2 lang ang choice ni Kim Jong-un, bumagsak ang rehimen o kumapit sa Pilipinas. Gumawa ako ng senaryo analysis. 2035 ang simula. Bubuksan ng Pilipinas ang mga pabrika sa Kaesong Industrial Complex. Magbibigay ang mga negosyanteng Pilipino ng trabaho sa 500,000 North Koreans. Kapalit nito, murang lakas paggawa at access sa mineral resources. 2045 Economic Integration. Iisa na ang merkado. Mawawala ang kontrol ng Beijing sa Manchuria dahil sa pagbagsak ng ekonomiya nito. Ang Manchuria ay magiging special economic zone na konektado sa Pilipinas.
2048 Political Pact. Pipirma ang Mongolia ng Defense Treaty sa Pilipinas. Magtatayo ng base ang Philippine Air Force sa Gobi Desert. 2056 The Federation. Magkakaroon ng referendum sa Manchuria. 68% ay boboto para sumali sa Philippine-Manchurian Economic Federation. 2065 ang bagong superpower. Pilipinas, 110 milyon, panandang pandagdag Korea, United Integrated, panandang pandagdag Manchuria, 50 milyon, panandang pandagdag Mongolia, 3.5 milyon. Total population, 170 milyon. US$8.5 trillion. Ikatlo sa pinakamayamang bansa sa mundo. Magkakaroon ng bullet train mula Maynila, sa pamamagitan ng undersea tunnel at bridges connecting Taiwan-China-Korea Route Concept, or Metaphorical Economic Highway, hanggang Ulaan-Batar. Ito ang resulta ng pagsasama-sama, ang likas na yaman ng Manchuria at Mongolia, ang sipag ng Korea, at ang diskarte, kapital, at puso ng Pilipinas. Nang ipresenta ko ito sa London, tinanong ako, posible ba talaga yan? Umiti ako. Sino ba ang nag-akala 30 years ago na magiging ganito kayaman ang China? Ang kasaysayan ay laging puno ng sorpresa. Ang kasaysayan ng mga superpower ay laging pareho, Britain, France, Amerika, Russia, China. Lahat sila nanakop. Pumatay. Nang alipin. Yan ang formula ng kasaysayan. Pero ang Pilipinas, iba. Sa taong 2065, ang superpower na pamumunuan ng Pilipinas ay walang bahid ng dugo. Walang sinakop na bansa ang Pilipinas sa kasaysayan nito. Ang pagsama ng Mongolia at Manchuria sa Pilipinas ay hindi dahil tinutukan sila ng baril. Ito ay dahil pinili nila ito. Kusang loob. Tinanong ba ang India kung gusto nilang sakupin ng Britain? Hindi. Tinanong ba ang Pilipinas noon kung gusto nilang sakupin ng Espanya? Hindi. Pero sa Yanbian, 81% ang nagsabing gusto nila sa Pilipinas. Tatawagin ko ang bagong bansang ito na the ethical superpower, ang makataong kapangyarihan. Walang gyera. Walang pananamantala. Puros edukasyon, teknolohiya, at mapayapang pagsasama. Ang pagbaba ng populasyon ng Pilipinas sa 0.72 birth rate scenario ay hindi sumpa. Ito ang nagtulak sa kanila na lumabas sa kanilang mga isla. Ito ang nagbigay daan para yakapin nila ang mundo. Ang libro kong The Paradox of 0.72 ay naging bestseller sa buong mundo. Ipinagbawal ako ng gobyerno ng China na pumasok sa kanilang bansa, pero hindi nila kayang itago ang katotohanan. Ang datos ay datos. 50 taon mula ngayon, babalikan ng mga tao ang araw na ito. Sasabihin nila, noong 2025, isang propesor sa London ang nakakita ng hinaharap. At nagkatotoo ang lahat. Kayo, mga kaibigan. Sa tingin nyo, dapat bang ituloy ng Pilipinas ang pamumuno sa isang federal na alyansa kasama ang Mongolia at Manchuria? Handa na ba tayong maging superpower? I-comment ang inyong opinyon. Hanggang sa muli, ito ang kwento ng ating kinabukasan. Salamat sa pakikinig.